Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. DZBB Flash Report! Okay, good morning mga sweetie. Flash report muna tayo. Doktor na hindi nagre-remit ng kontribusyon ng mga empleyado sa Social Security System o SSS, may inaresto. Pinagsanib ng pwersa po ng SSS at PNP-CIDG. Magre-report si Luisito Santos. Louis. Yes, Igan, inaresto ng mga pinagsanib ng pwersa ng Social Security System at CIDG ang isang doktor na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa hindi pagre-remit ng SSS contribution sa kanyang mga empleyado. Dinakip sa loob mismo ditong Capital Medical Center dito sa Quezon City. Itong si Dr. Rhea Liza Henson, ito sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Judge Honorio Juan Lon ng Makati RTC Branch 57 dahil sa kasong paglabag sa provision ng SSS na may kaugnayan sa hindi pagbabayad ng kontribusyon. Ayon kay SSS Vice President for Legal Enforcement Group, Atty. Renato Quisha, nagpugat ang kaso ni Dr. Henson matapos na hindi mabayaran ang 1.6 million pisong kontribusyon ng 19 na empleyado ng Silver Stream Publishing Corporation simula 2007 hanggang 2011 kung saan siya ang nakatalagang chairman. Dahil sabi ko makapagbayad ng kontribusyon ay umabot pa sa halos 6 na milyong piso ang penalty ng nabanggit na doktora. Hindi ito ang unang beses na may sinalakay na delinquent employer ang SSS o ang SSS sa tinawag nilang sariling version ng Oplatok kung saan nakapagpakulong na sila ng dalawang employer, kabilang na ang negosyante si Victor Talawag. Sa ngayon naman, hindi na nagbigay ng anumang pahayag sa media itong si Dr. Henson na nakatakda namang dalhin ngayon sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame. Ang inyong kapuso, Luisito Santos ng GMA Super Radio, DZBB, walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio DZBB Flash Report! Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A. First tayo, TV appearance. First TV appearance, yung jingle namin si Dennis Garcia. Yes, hotdog Thank you. yan. Hotdog ng hotdog Ayan, man, Dennis Garcia. Yan, yung jingle ng Double A. Ang kulit, ang saya. Welcome sa lahat ng mga anong- nanonood sa atin. Anong kwento mo? Ha? Anong kwento Ay, mo? hindi. Sabi ko, kikwento ko kay Igan. Sabi ko, nagpunta ako ng Manila Fame kahapon. Manila Fame. Sa World Trade Center. Oh, Congratulations sa lahat ng malinis. organizers at saka mga exhibitors. My God, Oh. ang gaganda ng gawa sa Pilipinas. Yung Anong mga for produkto? export ng furniture. Furnitures. Ba? Nagpunta ako doon, naghahanap kami ng Tiles, ilaw. naganap ka ng tiles? Walang tiles walang doon. tiles. Ako naka-tiles pa rin. Hindi, ito yung mga, Aray, malalaki. yung mga ilaw-ilaw, di ba? Chandelier, mga ganon. Hindi naman siya, hindi ako mahilig nga kasi sa mga chandelier lamppost, na mga mga- kristal-kristal. Kawayan Yung to. mga native na gawa ng ang gaganda. Di ba Puno laway ka. Di ba yung maraming designer ang suki sila ng mga Hollywood actor and actress? Di ba si Kenneth Cobonpue, si Yung mga Brad Pitt yung kawayan yun. kliyente Oo. niya, di ba? Ang gaganda ng gawa sa Pilipinas, grabe. Alam mo, Mahal pumunta ba, kami hindi? doon para pumunta ng ilaw. Wala mo, anong uwi ko pa uwi? Ano? Ukulele. Gawang Cebu. Ganun. Ang ganda-ganda. Frank Gali? Mamaya, dadaling ko one of these days kasi nag-aaral na ako ng ukulele. Ukulele, mga gitara galing. Oo nga, ang gandang Gawang tunog Cebu. yan. Ang ganda. Igan, Pwede saka natin yung siya tunog. jeng-jeng yan pag marunong ka na. Istambay, Istambay sa looban. Okay. Nag-aral ka na. May report pa tayo. Ay, si Carlo. Teka lang Carlo ha. Metro Manila Hotdog! So, tawagin mo na, Lay. Eh, naku, kasi... Okay. Deployment ng mga ahensya ng gobyerno para sa ASEAN Summit. Nagsimula na. Nako, long weekend kayo ha. Carlo Mateo. Parot pa rito na yung mga sakyan ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno sa Rojas Boulevard dito sa lungsod ng Maynila. At sa bahagi ng CCP at PICC, kaugnay pa rin ng ASEAN Summit na isasagawa ngayong linggong ito. Kasama sa mga sakyan na mga nagpapatrolya na itong mobile patrol unit ng Philippine National Police at ang kanilang mga motorcycle unit. Habang sa service road ng Rojas Boulevard,
Malapit sa Diamond Hotel, nakapwesto na ang incident mobile unit ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila at ilang truck ng bumpero at karagdagang puwersa ng PNP. Ayon kay MPD Director, Police Chief Superintendent Chigs Coronel, binabantayan din ng pulisya ang mga hotel na siyang tutuluyan ng mga delegado ng mga bansang kaanib ng ASEAN at nagkainti ng mga tutuluyan ng Head of States bilang bahagi ng kanilang pantayan ng seguridad. Sa Raha Suleiman Park, nakapwesto na ang karagdagang pangpwersa ng Bureau of Fire Protection at mga health workers mula sa Manila Health Department sa kanila namang Advanced Command Post. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio DCWB. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Okay, maraming salamat, Carlo Mateo. Alam nyo, nitong nagdaang mga araw, merong parang nag-viral na picture. Ako nga wala akong nakitang masama eh. Pero nakita ko yung mga reaksyon ng netizen. Basahin, pag binasa mo yung Ang thread ng matindi. mga comments nila, naku, Alam nyo, sa Department of Health, ito hindi nyo sa suportado po namin yung breastfeeding mommies. Saan man lugar yan? may batas pa si dating Senator Pia Cayetano. Yes. Santo Papa mismo. Breastfeeding. Ini-endorse niya yung mga nanay. Kahit nga sa Kahit sa simbahan. simbahan. Oo. Oo. Ito po, Magpasuso ng sanggol nila. may isa po kasing litrato na nagpapadedi siya, nagpapasuso siya ng kanyang sanggol sa public place, restaurant yata yun. Pinagtanggol po siya ng kanyang asawa at walang nakitang... Pagbalik ko, makakapanahin po natin itong may asawa nitong Ayun. nag-viral na picture Mga na ito. nakikinig sa atin, Oo. ano ba inyong pananaw? Kapag meron kayong nakita na isang ina, Nagbe-best spread. restaurant, Ayan. 'di ba? Parke. Oo. Parke. Basta, Basta public, public place, place. any public place, pag meron kayong nakitang nanay nagpapadede ng anak, ano ang reaksyon nyo? Kayo ba'y, May mali siya ba yan? di ba, disgusto proud na? ba kayo? Ano, yung iba sasabihan yung nanay, Oy. magtago ka naman, kaya takpan mo naman yan. Oo. Okay, Ano ang reaksyon nyo? Kayo, Anong sumali rin personal kayo. niyong opinion? Sumali rin po kayo. Oras natin, alas 6:40. Teka natin, kausapin yung mister niya na I think is a fitness instructor. Oo nga, proud na siya na yung proud. nag-post Yes. dun sa kanyang proud na proud siya dun sa wife niya. Oo. Makikita mo talaga yung nagpapadede. No? So Oo. kita mo talaga yung breast ng wife niya na I think fitness din yung ano ng wife niya, yung career, Oo. yung linya ng trabaho ng wife niya. Okay. Na maganda yung nangyayaring ganito kasi nabubuksan yung Mata ng ganitong marami. mga topic, no, na pag-usapan natin. Yan, si Regio Del Prado. Nasa linya natin. Ayan. Regio, good morning. Live ka. Live ka sa News TV. Channel 11 sa Free TV. Channel 24 sa cable. Okay. Regio, ayun. Ano ba ang Oh. nagbunsod Yes, sir. sa'yo, Good morning po. Rio? Good morning. Ano ang... Good morning po. What prompted you to post the picture? Ano yon? Bakit mo pinost yung picture ng misis mo na nagbe-breastfeed? Actually, ano po gusto ko kasing palakasin yung loob ng misis ko kasi ever since kasi pagka yung kailangan namin padidiin yung bata, nahihirapan kami na maghahanap pa kami ng lugar. Tapos pagdating dun sa lugar, yung bata talagang gutom na. So sabi ko sa kanya, madalas kasi ugali ko mag-post ako ng something para sa kanya para mawala yung, alam mo yung depression. Ganda naman nun. Yung So yung laging parang baby nararamdaman. blues din yan, di ba? No? Na yung postpartum totoo. blues ng mga kapapanganak pa lang. So gusto mo Totoo po i-boost yung moral niya. Opo, Ganda. kaya sabi ko sa kanya, picturean kita. Tapos gusto naman niya na na ma-record namin yung mga nangyayari dun sa bata. First baby niyo yan, Regio? Opo, first baby Okay. po. Oh. Na-anticipate mo ba na ganitong magiging reaksyon doon sa pinost mong picture? Actually, nung pinost ko po yung caption niya, alam ko na yun talaga yung magiging topic ng usapan. Kasi sabi ko, Ano yung caption mo? ang Pilipinas kasi, very conservative yung society natin pagdating Oo. sa ganyang mga issues, di ba? So, kinaption ko doon. Sabi ko, let me get this straight. Sabi ko, siguro ito yung mga dapat nating intindihan. There's three questions to ponder about. Tapos, yun, tinanong ko doon sa caption ko kung sa inyo ba, okay yung ganito, kakain kayo, tapos nakatakip yung mukha nyo. Nagulat lang ako kasi biglang ang dami na talagang Ikaw na Tapos, parang binash ka na.
Actually, yun nga po nakakatuwa. Sabi ko, alam mo itong mga tao, makikita mo talaga yung difference ng pag-uugali ng mga tao. Makita mo yung mga conservative na tao, makikita mo naman na ganito. Nakakatuwa lang po kasi even meron pong mga nag-message sa akin na pare, na mga pastor saka pare na sumusuporta sila dun sa sa pag-normalize ng breastfeeding. Tsaka yung mismong picture itself, sinasabi nila na it's a picture of motherhood. Hindi ito picture ng alam mo yun, yung sexuality or anything. Kaya In fact, si Mama Mary, if I may just interject, pati si Mama Mary in religious art, maraming depicted si Mama Mary nursing the infant Jesus. Yes, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya sabi ko naman, tingin ko nasa tingin lang talaga ng tao. Kung ang tao talaga may mali siya sa pagtingin dun sa picture na yun o dun sa imahe na yun, talagang Pero, mali yung pag-iisip. Rehio, no, may nabasa rin ako doon na concerned din sa wife mo, no, na Opo. alam mo, naglipa na daw yung mga manyak. Merong, actually sa diba? isang thread, may Oo. nabasa ako na, I think John Paul pangalan niya. Mm. Pag nakita daw niya, kung siya personally Oo. nandun, tititigan daw niya yung suso ng asawa mo, ganon. Ikaw ba, Actually, nabasa ba, hindi ka ba nabastusan din for your wife din na may mga Pag ganong... nag-expose, parang Oo. sa kanila exposure yun. Oo. Na Actually po kasi, parang exhibitionist ba? Ganon ang dating sa kanila. Tititigan daw niya yung Sabi suso, dapat ganon. may konting takip lang. Konti lang naman. Oo. Ayan, ikaw. Naano lang po ako dun sa mga comment na nila. Parang Oo. naawa ko para sa kanila dahil dun sa kababawan ng pag-iisip nila. Oo. Kasi para Tipid, sa akin, oo. hindi na kailangan patulan eh. Okay. If in case man na mangyari yun sa harapan ko, I don't know pero parang tingin ko malaking deterrent na yung makita nila kaming dalawang mag-asawa dahil yung asawa ko rin, ang daming tattoo, ako ang dami kong tattoo, tapos malaki pa yung katawan ko. So parang sabi ko, May intimidate sila. andun naman kami sa lugar na alam kong hindi naman siya siguradong Ano to? mababalik. Restaurant, Rio? It's actually a tea house po eh, in Tea Glorieta. House. Oo. Tea house siya sa may Glorieta. Kasi nasa labas kami ng Glorieta, naglalakad. Iyak na yun ang iyak yung bata. Eh, walang... Oh, yun naman, breastfeeding area. yun nga sabi naman ng iba eh, hayaan mo ba magutom Hindi, naman? ang reality nga nun, pag gutom yung baby mo at you're in public, Oo. saan ka pupunta? Lalo na ngayon, yung pagpapatupad daw ng batas na merong lactating Ilang mall lang ilang mall lang alam kong stations, meron ang eh. mall. Mm. Actually, marami hindi pa rin sumusunod dun sa batas. So, saan Opo. pupunta yung nanay para magpadede ng bata? Okay. Sa toilet ba? Yung iba Tama, pupunta sa yun. sakyan nila, ang init-init, papupuntahin mo sa sakyan Toilet eh, para lang, punong-puno ng bakterya dun. 'di ba? Oo, So, totoo po yun. So it's about the woman's right. Meron din naman kasing mga nanay who feel that they should cover up or they Oh, may should nabibili di ba? Ano ba yan? breastfeed Meron po kami May tela in eh. private. May tela. May dala po kaming ganun. Kaya lang ang problema po, yung ano ko po kasi... Hindi na lagi komportable. siyang, susuka. Tsaka hindi siya komportable. Yung parang naduduwal po lagi. Na nahihirapan siya lagi na pagdedede siya, bigla na lang siyang lumulungad. Eh pag may cover po na ganun, hindi namin matansya kung palungad na siya o hindi. Pero alam mo, matanggal para pag ito'y magtayo. para sa kabutihan ng anak mo, pakialam ko sa iba. Alam mo yun, di ba? Actually, yun nga po yung Di ba? sinasabi ko. Oo eh. Pakialam. Pakialam niya. Anak ko tong gutom. Anak ko tong nangangailangan ng gatas ng kanyang nanay. Oo. Yun nga po eh. So ang Sabi ko, bottom line talaga, yung karapatan nung kababaihan, yung nursing mother, karapatan niya to choose. Sa kanya dapat yung choice. Kung Opo, gusto totoo niyang yun. kung gusto niyang in the privacy of let's say of her car o gusto niya magtago, dapat decision niya 'yon, 'di ba? Pero kung Opo, gusto totoo niya yun. na hindi na siya pupunta sa coach, ma-inconvenience, 'di ba? Siya at saka Opo, yung baby totoo at po yun. ikaw, dapat Opo, meron totoo din po siyang yun. karapatan to choose na Tama. nandun din siya Tama. mismo na mag-nurse. Hindi, siguro itong nangyari kay Regio sa kanyang may bahay, parang simula na rin para edukasyon na rin sa iba. Di ba? Totoo po At yun. mamulat na rin Totoo po. tayo na, ano ba tayo, nagpapanggap lang ba tayong konserbatibo? Baka naman gano'n. May nagmamalinis dyan. Hindi ba? Oo. Alam mo ang Actually, parang analogy. issue of Go ahead po. hypocrisy po kasi Oh, nangyayari. Hypocrite yung iba. Oh. Yun nga po. Wala daw pinagkaiba yung mga may nabasa ako. Sabi, wala namang pinagkaiba yung mga ibang lalaki dyan, linalabas yung kanilang, 'di ba, ari para umihi kung saan-saan. Exhibitionist. Ay, sa pader, umihi sa pader. Ay, wala naman nakangailangan ng pagkain nun. Oh. Hindi niyo ba nakikita yung beauty, yung kagandahan nung
nung nanay, parang Madonna in child yun, Oh, di ba? gusto ko kamusta yung wife niya eh. Kamusta naman yung wife mo doon sa reaksyon? Oo. Okay lang naman po. Okay Actually, lang. pareho naman kami ng mentality na Okay. hindi kami basta-basta po kasi na-apektuhan pag mga ganung... Baka ang dami lang nainggit na, Rhea, sa'yo. Baka Napakaswerte mo sa naging misis mo. Parang ganon. Baka Diba? yun nga po eh. Hey. Sabi ko, ano ba naman itong mga tao dito? Diyan ka lang muna, ha? Babalikan ka pa namin, ha? Ay, Sige po. Meron pa ba tayong time? Ha? Sige, basta diyan ka muna, baka mabalikan ka namin. Kasi teka lang ha. papasok lang kami ng aming tagapagtaguyod, ha, Reho? Magtimpla ka muna ng gatas, konti Rhea, at babalik kami. Teka, 10:51. Kamusta raw? Sabi ni Susie ha, 10:51. Jeng, Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Galing kay Roger to, Rhea. Breastfeeding in public, ano ba ang kaibahan ng katutubo at hindi na nagpapasuso sa harap ng publiko? Sa mga malawak ang pangunawat ay wala, sa mga ipokrito at malisyoso, meron. Ayan. Oh, Ali. Mensahe na Si lang ni Rhea. Reho. Oh. Reho, anong mensahe mo sa Opo. mga nakikinig sa atin ngayong umaga? Opo, actually, yung sa akin lang naman po, o sa aming dalawang mag-asawa, ano lang naman po yan eh, it's a matter of acceptance. Saka, kailangan kasi nating magpakatotoo sa sarili natin. Saka, apart from that, tingin ko ang issue rin dito is yung kung paano natin tignan yung mga tao, yung morality natin. Yun yung mga malaking issues na dapat nating harapin. Okay. Saka syempre, yung pagtanggap kasi, nasa sa ating lahat eh. Kung meron sa atin na tututol, paulit-ulit ng tututol, hindi siya magna-normalize. Mhm. Ang mangyayari is that lagi siyang magiging taboo. Okay. Mensahe mo kay wifey. Yung asawa ko, alam niya kung gaano ko siya kamahal. Kaya yung suporta ko talagang all out para sa kanya. Okay. Sa lahat ng bagay na pinagdadaanan niya, kung ano man. Kasi syempre sa akin kasi ang hirap dahil pareho kaming fitness trainer siya, ganito siya yung pinagdaanan niya sa pagiging fitness trainer. Ito. So yung support ko talaga sa kanya is talagang todo-todo. Okay. Thank you. Maraming Thank you for salamat, that. ha? Pumayag ka. Thank you. Oh, Opo. sabihin ko sana, Salamat mensahe mo po. sa mga basher, pero nabanggit mo na eh. Thank you, Rhea. Salamat po. Thank you Good po. luck. Thank you very much. Rhea Del Prado po, asawa nung nag-viral na picture na nagpapa... Sayang at hindi natin, wala na tayong time para mabasa, pero very interesting yung mga comments na tatanggap natin mula sa text populate. Oo. Uy, salamat sa lahat ng nakasama natin. Yes! Sa Sa unang, telecast ating natin. maiden broadcast na unang araw ng Double B sa News TV! Double A Okay? sa Tayo Double ay B. pansamantala magpapaalam. Oh, Tayo text po'y pabaon mo. abangan namin kayo bukas. Ating text pabaon! Hmm. Storms make trees take deeper roots. Ang mga unos, yan po ang nagpapalalim ng ugat ng mga puno. Kaya yung meron tayong mga pinagdadaan ng unos sa ating buhay, yan po ang nagpapalalim din sa ating mga ugat. Ha? Ano yun? Oy, Oh, blessing. Diyos pabaon! Nagulat ako. Sabi ko naman. Diyos ko ba? Akala ko si Andoy. Si Father, binabas mo Father! Salamat po. Bless po yung aming bagong radio booth dito. Sino ba yung time after time? Ako po, dagdagan niyo po ang bless. Naku, ayan, basang-basa na po ako. Bakit gumagano Igan? Oo nga, may konting sound effects. Oh, salamat po sa dala niyo ring sakristan. Ay po, kitang-kita po yung sakristan. Pakita ka. Uy. Oo nga. Oh my God. Thank you, Father. My pleasure. God bless us all. Pati yung mga listeners natin, God bless us all. God bless the Philippines. Oh, joke pa ba, Onigs? Okay, alam mo ba ang pinaka-advance na alarm clock Anong pinaka-advance? ay ang ating mga magulang? Bo? Ba't hindi mo ba naranasan yun? Oy, Igan! Ali, gising na! Alas 8 na! Gigising ka. Ang totoo, alas 6 pa lang. Hindi ba naranasan mo na yun? O, paano? Tayo pa rin bukas. Bawal tumiwalag. Walang iwanan. Lagi namin paalala sa inyo ni Igan. Lagi-lagi na lang. Kung yung mga pinagdadaanan nyo, daanan nyo lang. Ha? Daanan nyo lang. Naka yung standby dyan. Pwede Always kumaway-kaway. remember. Daanan nyo lang. Don't you ever forget, God is good! All the time! Mga sweetie, nakalimutan ko yung batiin sa FB Live. Mga sweetie, I love you. Ingat! Double A
sa Bye! Bukas ulit, ha? Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B.